Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, sina Miriam at Aaron ay nag-usap laban kay Moises tungkol sa asawa niyang taga-Kus. Ang sabi nila, si Moises lang ba ang kinausap ng Panginoon? Hindi ba tayo man? Hindi kaila sa Panginoon ang pag-uusap nilang ito. Si Moises naman ay mapagkumbaba, higit kanino mang nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Walang ano-ano, sina Moises, Aaron at Miriam ay tinawag ng Panginoon. Sinabi niya, magpunta kayong 3 sa toldang tipanan. At nagpunta nga sila. Ang Panginoon ay bumaba sa anyo ng haliging ulap at lumagay sa pintuan ng toldang tipanan. Tinawag niya sina Aaron at Miriam. Paglapit nila, sinabi niya, pakinggan ninyo ito kung ang sino may nais kong hiranging propeta na pakikita ako sa kanya sa pangitain at kinakausap ko siya sa panaginip. Ngunit kaiba ang ginawa ko kay Moises, pagkat siya lamang ang lubos kong mapagtitiwalaan sa aking sambahayan. Kinausap ko siya ng harapan at sinabi ko sa kanya ang lahat sa maliwanag na paraan, hindi sa pamamagitan ng talinghaga, at siya lamang ang nakakita sa aking anyo. Bakit kayo nag-uusap laban sa kanya? Pagkasabi niyon, galit na umalis ang Panginoon. Nang mawalan ang ulap sa ibabaw ng toldang tipanan, si Miriam ay namuti sa ketong. Nang makita ito ni Aaron, sinabi niya kay Moises, kapatid ko, isinasamo kong huwag mo kaming parusahan dahil sa aming kamangmangan at kasamaan. Huwag mong pabayaang matulad siya sa isang buhay na patay. Parang ipinanganak nang wala ang kabiyak ng katawan. Kaya si Moises ay dumaing sa Panginoon, napagalingin si Miriam. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang daming krisis na hinarap ni Moises, hindi lang sa mga tao, pati na rin sa kanyang mga kapatid. Mabuti na lang at siya ay mapagpakumbaba. Nakakayanan niya ang mga krisis kasi hindi siya mayabang. Hindi siya palaban. Ang Diyos na ang nagtatanggol sa kanya. Si Moises ay ang bunso sa 3 magkakapatid at si Miriam ang ate. Naiinggit siguro ang magkapatid na Aaron at Miriam na si Moses ang leader. Hinamon nila si Moises. Siya lang ba ang kinakausap ng Diyos? Hindi ba pinaalam din ng Diyos sa kanila ang kanyang kalooban? Alam ng Diyos ang hinanakit nila. Pinapunta sila ng Diyos sa may pintuan ng tolda ng tipanan at doon nagsalita ang Diyos sa kanila sa pamagitan ng haliging ulap. Sinabi ng Diyos na kapag siya ay nagsasalita sa mga propeta o sa ibang tao, marahil kay Aaron din at kay Miriam, siya ay nagsasalita sa kanila sa pamamagitan ng pangitain o ng panaginip. Iba kay Moises.
Ang Diyos ay nagsasalita sa kanya ng harapan at sa maliwanag na paraan, hindi sa pamamagitan ng talinhaga. Nakikita ni Moises ang anyo ng Diyos. Pinagalitan ng Diyos si Miriam at si Aaron. Bakit sila nagsasalita ng ganoon laban kay Moises? Pag-alis ng haliging ulap, naging ketongin ang balat ni Miriam. Nagulat si Aaron at nagmakaawa kay Moises na ipagdasal ang kapatid nila. Ang may ketong ay pinaalis sa kampo. Ipagdasal naman ni Moises ang kapatid na ito na gumaling. Talagang mapayapa si Moises. Ni isang salita man ay walang lumabas sa kanyang bibig tungkol sa pangyayaring ito. Hindi man niya pinagtanggol ang kanyang sarili o hindi siya nangatwiran. Ang Diyos na ang kumilos para sa kanya. Kahit na magkakapatid ay nagkakainggitan sa leadership sa pamilya. Madalas din ito mangyari sa magkakapatid kapag nawala na ang mga magulang. Lalo na itong nangyayari kapag ang tumatayong leader dahil sa kaalaman o sa yaman o sa posisyon sa lipunan ay ang bunso. Nangyari din ito sa magkakapatid na Miriam, Aaron at Moises. Mas lalong lumala ang alitan kung nagmamataasan ang magkakapatid at nagkakampihan. Pero anong alitan ay hindi lumalala at basta na lang nawawala kung mayroon pagpapakumbaba. Ang pagpapakumbaba ay hindi kahinaan, pero dahil sa tiwala na may Diyos at ang Diyos ang mapagkakatiwalaan. Kikilos siya para sa mga mababaang loob. Nangyari ito kay Jose sa harap ng pang-aapi ng kanyang mga kapatid at sa pagmamayabang ng mga Epesyano nung siya'y alipin. Mapagkumbaba siya kahit nasa harap ng mga masasamang parating kumakalaban sa kanya. At hindi siya pinabayaan ng Diyos. Naging gobernador siya ng Egypto. Nangyari ito kay Jesus. Hindi siya lumalaban sa mga maling akusasyon sa kanya. Kasi malakas ang tiwala niya na hindi siya pababayaan ng Diyos. Sinabi pa ni Jesus, "Lumapit kayo at matuto kayo sa akin sapagkat ako ay mapagpakumbaba." Nangyari din ito kay Moises. Mapagkumbaba siya kahit na inireklamo siya ng kanyang mga kapatid na si Miriam at si Aaron. Panginoong Hesus, sinabi mo, mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang lupa. Bigyan po ninyo ako ng Panginoon ng kababaang loob tulad ni Moises at tulad mo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.